Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating pong kukunin sa sulat ni Propeta Jeremiah, Kabanata 18, talata 1 hanggang 4. Ang sabi po dito, sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay na magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong binasa natin mga kapatid, ito po ay kung saan ay si Jeremiah ay inutusan ni Yahweh na pumunta sa lugar o doon sa bahay ng magpapalayok. At may kita natin dito yung instruction sa kanya na pumunta doon sapagkat meron siyang ituturo, meron siyang ipapahayag kay Jeremiah. So through sa observation lang ni Jeremiah, nakita niya yung mensahe ng Panginoon. Ibig sabihin sa buhay natin, minsan sa mga lugar o saan man tayo mini-mission, sa mga lugar na tayo pinapadala ng Lord o napupunta o napapadpad sa ibang lugar, o kaya may mga na-encounter tayong tao sa buhay po natin, tandaan natin lahat po niyan ay may purpose, may dahilan kung bakit nami-meet natin ang mga taong ito o dinadala tayo sa mga lugar na dinadala tayo ng Panginoon. At kung tayo ay mag-iisip, pag nilayan natin ang paligid, ang mga nangyayari sa lugar na yun mga kapatid, makikita natin yung mensahe ng Panginoon. Marami tayong matututunan sa paligid po natin na pwede natin ding i-apply sa buhay natin, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Napakahalaga na nag-o-observe tayo, tinitignan natin yung mga sitwasyon sa paligid natin. Kasi mahalaga rin na marunong din tayo mag-adapt ng mga bagay sa mundong ito, no? Pero yung adapt na sa ikabubuti, no? Hindi yung i-adapt natin yung masama para makasurvive sa mundong ito. Hindi po ganoon mga kapatid. Kailangan, kunyari, pag na-assign kami sa ibang lugar, kunyari na na-assign ako sa may Calgary, siyempre pinanood ko yung mga nangyayari sa gawain doon sa Calgary bago ako pumunta, no? Tinitingnan ko, pinagninilayan ko yung flow ng gawain nila doon, tapos yung mga prayer partner doon, kasi at least kahit paano bago ako dumating sa lugar na yun, meron na akong idea, di ba? Yun ang kagandahan sa social media, kasi may mga ano ka na at least meron ka ng clue, meron ka ng idea bago ka dumating doon, meron ka na kahit kunting alam, no, kung ano yung flow ng gawain nila doon. Kaysa yung darating ka lang sa isang lugar na wala ka talagang alam, no? Siyempre talagang malaki yung adjustment mo, no? Kasi mag-uumpisa ka talaga sa zero Pero at least may kita natin mga kapatid, napakalaga kasi yun Kasi kailangan mong kilalanin, kailangan mo rin pag-aralan yung mga tao, yung flow, yung sistema o whatever na pwede nating ma-observe sa lugar na yon. Kasi kailangan tayo mag-adjust, hindi sila yung mag-a-adjust sa atin, di ba? Kasi yun ang nagiging problema rin dito minsan sa Canada, yung mga galing sa ibang bansa na nagkaroon ng PR o kaya naging citizen na dito sa Canada. Ang problema minsan mga kapatid, ang gusto nila yung Canada ang mag-a-adjust sa kanila. Which is mali, di ba? Kung tayo bilang Pilipino, galing tayo sa Pilipinas, pagdating natin dito sa Canada, siyempre tayo yung mag-a-adjust. Kasi hindi naman tayo taga rito No, tayo mag-a-adjust sa sistema dito, no, yung pamamalakad dito, hindi yung Canada ang mag-a-adjust sa atin. No? Katulad naman, pag pupunta ka sa isang lugar, hindi yung mga tao doon, sa barangay na yon, sa probinsya na yon, o kaya sa bayan na yon, hindi sila yung mag-a-adjust para sa iyo. Dapat tayo ay marunong mag-adapt, tayo yung mag-a-adjust. Kasi kapag marunong tayo mag-adjust, i-accept tayo ng tao, di ba? Pero kung sila yung gusto mong mag-adjust sa iyo, maanohan ka,
mapepersona nung grata ka, di ba? So hindi ka matatanggap, iiksi yung lugar mo, di ba? Kikitid yung lugar mo. Kasi bakit? Kasi maraming tao hindi dito entitled no. Akala nila sila na nga lang yung pinayagang pumasok dito, tapos parang utang na loob pa ng mga taga-Canada, ng Canada sa kanila yung pagparito nila dito, di ba? Maraming gano'n, ha? Parang yung Canada pa yung may utang na loob sa kanila, di ba? So, hindi gano'n. Hindi, dapat observe tayo, tingnan natin yung sitwasyon para maka-adapt tayo, di ba? Yun naman talaga para makasurvive ka. Sabi nga, kala kasi natin na kapag sinabi survival of the fittest, ay kailangan ikaw yung malakas, ikaw yung matalino, ikaw lahat, no? Ikaw yung pinakamatapang o whatever. Pero ang katotohanan, para mag-survive ka, kailangan marunong ka mag-adapt. Diba? Kasi kung hindi ka marunong mag-adapt sa mga panahon ngayon, hindi ka rin mag-survive sa mundong ito. Diba? Hindi ito yung parang malakasan o kaya ikaw yung pinakasikat, ikaw kasi sa time natin ngayon, pag ikaw yung pinakamalakas, ikaw yung unang tatanggalin diba? Kasi threat ka diba? Pero kung marunong kang mag-adapt sa mundong ito, mas yung chance mo na makasurvive, talagang malaki yung chance, diba? So dito makikita natin yung itinuro sa kanya ng Panginoon, dinala siya sa lugar na yon para mag-observe. Kasi sa pamamagitan ng observation na yon, merong tayong matututunan, merong mensahe na pinapaabot ang Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan sa mga sitwasyon ng buhay natin, diba? May mga problema, may mga challenges, no? May mga kahirapan sa buhay, o kaya tayo ay pinagpapala ng Panginoon, meron tayong natatanggap, o may mga taong tumutulong sa atin, may mga mensahe na pinapaabot sa atin, diba? Na kung tayo ay nakatanggap ng tulong, dapat tayo rin ay marunong magbalik din, diba? O kung tayo ay nagkaroon tayong kasalanan at pinatawad tayo, dapat tayo rin ay marunong magpatawad din, di ba? At kung tayo man ay pinagpapala, natututo tayong magpakumbaba. So, marami yan di ba? As long na tama yung interpretasyon mo at pagkaunawa mo, di ba? Kasi pag mali rin, mali yung basa mo sa sitwasyon mo, ikakapahamak mo yun, di ba? Imbes makabuti sa iyo, baka ikakapahamak mo kasi mali yung basa mo, mali yung interpretasyon mo, yung pangunawa mo sa sitwasyon o yung ginagawa ng mga tao sa paligid mo, di ba? Pag nagkamali ka, talaga kaya nga isa sa reels ko, sa short video ko, sabi ko, katulad yung isang lalaki, nakipag-break up sa kanyang girlfriend, sa isang kainan yon, no? So nakita ng mga taong kumakain na biglang umiyak yung babae. Bigla silang nagpalakpakan, no? Kasi nakita nila umiyak yung babae, nagpalakpakan sila. Kasi yung iniisip nila, akala nila yung lalaki nag-propose sa babae. Kaya naman si babae umiiyak. No? Hindi nila alam na nag-break up na, no? Humiwalay yung lalaki dun sa babae. So mali yung pangunawa nila, yung basa nila, no? Akala nila nag-propose, yung pala nakipag-break yung lalaki. So makikita natin dito mga kapatid, napakalaga na nag-o-observe tayo. Huwag tayong salita agad o mag-conclude agad, kundi pagnilayan muna natin. Tingnan natin yung sitwasyon, kung ano ba talaga yung nangyayari, no? So dito makikita natin, nakita ni Jeremiah at malaga yon na observant siya kasi minsan maraming tao na pasok ng pasok sa isang lugar, sa isang bagay na hindi niya muna inaalam, no? Na wala naman siyang kinalaman, wala siyang alam. Kasi mahalaga rin yun lalo na kapag bago ka lang sa isang lugar, kailangan ka lang muna mag-observe ka muna. At lalo siyempre, pag may ibang tao, alam naman natin minsan na sabi nga, first impression, last, di ba?
Kapag minsan mahirap nang tanggalin sa isip ng isang tao yung unang impression nila sa iyo, yung unang pagkikita nyo. Kaya dito nakita ni Jeremiah na kapag nasisira yung sisidlan na ginagawa ng magpapalayok, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Ganoon naman talaga sa mga nagpapalayok. Pero siyempre napuform pa yan habang malambot pa yung clay, yung luwad habang malambot pa yan, mamasahin yan uli at mapuporma mo pa ng panibago. Pero pag matigas na yan, wala na, 'di ba? Mahihirapan na, kailangan pang basahin yan o whatever. Medyo mas mahirap-hirap na, magkakarak-rak na. Pero habang medyo malambot pa yan, kasi nanonood din ako minsan sa mga YouTube, yung gumagawa ng mga clay. Pag nasira, dahil malambot pa, mas madali pa. Pero pag medyo, kunyari, tumigas na, mahirapan na. So, ibig sabihin, sa buhay natin, kapag tayo ay nagkakamali, kasi nasira yung disenyo ng Diyos nasira yung gusto ng magpapalayok. So dahil nasira, alam naman natin, nasisira yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin kapag tayo ay nagkakasala sa Kanya at nagmamatigas tayo. 'Di ba? Kasi yung plano ng Diyos nandyan na yan pero hindi yan magaganap sa buhay natin kapag hindi tayo sumunod sa plano ng Diyos, 'di ba? So, hindi magaganap sa buhay mo yung plano ng Diyos na yun. Kahit maganda pa yung plano ng Diyos sa iyo, sa atin, pero kung magpapatuloy tayo sa pagkakasala, hindi natin susundin yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Panginoon, yung proseso. Kasi yung plano, nandyan yan, pero may proseso na dapat pagdaanan, 'di ba? Para maganap sa iyo yung planong dinisenyo para sa iyo. 'Di ba? Kaya kailangan talaga marunong tayo na huwag matigas yung puso natin, yung isip natin. Kasi pag matigas na, sabi ko nga, magka-crack na, mahirap nang buuin uli. Kaya napakalaga na sa atin, kung tayo man ay nagkakamali, nagkakasala, ay dapat marunong tayong magpatuwid, humingi ng tawad sa Panginoon at magpaayos kay Lord. Diba? Katulad nun, hinuhubog tayo uli. Minsan, may bagong disenyo na ibibigay sa iyo o ni re-redirect, di ba? Baka mali yung direksyon na puntahan mo, kaya i-reroute ka ng ating Panginoon na makabalik tayo doon sa magandang disenyo ng Lord. Yun lang naman ang ang nagiging hadlang sa buhay natin kung bakit hindi maganap-ganap yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi pag tayo nagkakamali, imbes na i-admit natin na tayo nagkamali, nagmamatigas tayo. At yun din ang naging problema ng bayan ng Israel. Diba? Maganda yung plano ng Lord, pero dahil sa kanilang pagsubay, sa pag-disobey nila, mas pinili nila na sundin yung kanilang kagustuhan, sariling kagustuhan at hindi yung kagustuhan ng Lord. Nagpakasama sila, 'di ba? Kasi masyado silang naalipin ng mga bagay sa mundong ito, mga katanyagan, kayamanan, mga idols, marami sa mundong ito na talagang kung hindi tayo magiging observant, mga kapatid, hindi tayo conscious sa mga ginagawa natin, unti-unti hindi natin alam na unti-unti na tayong nalalayo sa Panginoon, yung relasyon natin sa Kanya. Minsan akala natin na kay Lord pa tayo, pero malayo na pala tayo, 'di ba? Akala natin dala natin liwanag pa rin, pero ang katotohanan kadiliman na, Sabi rin yan sa gospel na yung inaakala mong liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala. Sabi nyo, napakasama niyan. Napakasaklap niyon. Kaya nga, sa buhay natin, wala naman sa atin na perfecto, na hindi magkakasala. Ang malaga lang doon, mga kapatid, is huwag natin patigasin yung puso. Huwag tayong
pagarian ng yung pride, di ba? Yung kayabangan sa buhay natin. Na kahit alam na natin sa sarili natin, tayo nagkamali, nagkasala, tatayuan pa rin natin. Yung i-justify natin, yung pagkakasala natin. Pag gano'n na ginagawa natin, hindi tayo mahuhubog. Kasi ano dun is yung clay, di ba? Minomold. Ibig sabihin, hindi tayo nagpapahubog sa Diyos. Alam mo, part yan minsan na kailangan masira yung clay. Kaya sabi nga, kailangan natin maging broken para buuhin tayo uli ng Diyos. Di ba? Maraming minumuld ang Diyos sa atin Maraming mga parts, mga details sa buhay natin na inaayos ng Diyos. Di ba? Talagang kinukorte ayon sa plano at disenyo ng Panginoon. Siyempre, yung prosesong yun, hindi naman talaga madali yun. Pero kung hayaan natin yung kamay ng Diyos, kasi yung korte ng clay niya, kung gusto niyang pabilugin o pahaba o ano pa man design niya, nasa kamay yan 'di ba? Ng magpapalayok. So kung hayaan natin yung kamay ng Diyos na kumilos sa buhay natin, mangyayari sa buhay natin yung magandang disenyo ng Diyos. Alam ko maganda talaga, yung disenyo ng Diyos kasi una sa lahat siya ang Diyos na mabuti. At lahat ng kanyang plano para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. So hayaan natin anuman po yung kinaharap natin, anuman po yung sitwasyon natin, anuman yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, ilagay natin sa kamay ng Diyos. Hayaan natin ang kamay ng Diyos na kumilos sa buhay natin at makakaasa tayo na anuman yung, yung pagdadaanan natin sa buhay. In the end, mga kapatid, kung tayo patuloy na susunod sa kanyang kalooban, magaganap sa buhay natin ang magandang disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan kailangan lang nating hanapin yung design na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sa mga baby namin, yun, may mga laruan sila doon. May shape na triangle, rectangle, may circle, may star. So, imamatch nila yun doon. So, mas nahihirapan yung anak ko na ipasok. Siyempre, part ng learning nila, nahihirapan siya ipasok doon sa yung shape ng triangle doon sa circle kasi nga hindi pa siya familiar doon pero on the process continue lang na practice and practice and practice ng practice ginagawa nila yon hanggang bandang huli na perfect nila, diba? Ganoon lang naman yun try and try, practice lang, i-practice kasi part talaga ng learning yan habang hanggat hindi tayo natututo sa buhay, sa mga napagdaanan natin o kaya sa mga pagkakamali natin, hindi talaga tayo matututo. Pero kapag tayo ay natuto sa mga napagdaanan natin, malaman mo naman ng tao pag natututo sa mga pagkakamali niya, hindi niya nauulitin. Di ba? Iiwas na siya dun sa pagkakamaling yun. Hindi niya na yung gagawin kasi may natutunan na siya At pagsisikapan niya na improve yung sarili niya at nandun talaga yung pagbabago. So yun lamang mga kapatid at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.